All right mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaction sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. At shout out lahat po sa atin, no? May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces. So ulit, dalawa ang ating pag-uusapan. Nandiyan po mukhang may dumedepensa kay Sara Putit Duterte na nagsasabing si Sara Duterte ay tinrabaho lamang at ang confidential fund or intelligence fund ay hindi ino-audit talaga. Sino po nagsabi niyan? No, babasahin natin sa ulat ng Politiko. At ganun din po, mukhang ang isang mambabatas nabuibwisit na sa mga antics, sa mga galawan, mga walang kwentang pinagsasabi ng puganting si Harry Roque. So babasahin po natin yan dito, at papakita natin sa inyo ang ilang mga artikulo. So unahin natin mga kababayan, yung balita dito sa Politiko. Ayan po, sabi dyan, trinabaho lang siya. Irice believes Sara Duterte impeachment a political hit job. Ayan po mukhang may dumidepensa kay Sara Duterte. Trinabaho lang siya nung mga kumakalaban sa kanya, lalo na siguro ang COA na siyang naglabas ng mga report about her disallowance, yung hindi tamang paggastos ng kanyang confidential or intelligence fund, at kung ano-ano pang mga katiwalaan, mga pangdarambong ng budget niya sa OBP at DepEd. So, bakit po yan nasabi ni Edgar Irice na siya pong bumabalik o tumatakbo bilang congressman dyan sa 2nd District ng Caloocan? Biruin nyo Liberal Party yan, si Edgar Irice. Alam nyo naman ang Liberal Party, ang mga kakamping, ang mga anti-Duterte, sino ang mga yan, diba? So, Liberal Party stalwart and Congressman candidate Edgar Irice claimed that Vice President Sara Duterte was politically targeted over allegation concerning the misuse of her confidential funds. Yan po ang sabi niya sa interview niya sa Billionario News Channel. Mukhang ano ba to? Gusto bang makuha ni Irice yung mga DDS doon sa lugar niya sa Caloocan? Kasi congressman po ito ang tinatakbuhan nito no? Sinasabi niya na politika lang ang vice presidente. Quote, sa confidential funds, talagang tinrabaho lang si VP Sara doon. Irice declared, suggesting that the Vice President was being unfairly singled out. Tanungin natin yan sa COA. Sino ba ang may pinakamalaking confidential funds? Mr. Edgar Irice? Nung panahon pa po na mayor si Sara Duterte sa Davao City from the time that 2016 to 2022, umabot po ng 2.6 billion pesos ang kanyang confidential funds. Saan napunta yon? Tama po ba ang paggastos nun? Tama po ba ang mga resibo na ipinakita? O ngayon, magkano ang kanyang confidential funds sa DepEd at OBP na hinahanap ngayon nagkakahalagang 612 million pesos that was spent on 11 days. Ika nga nung iba, 7 days lang. Pero itong si Edgar Irice na siyang tumatakbong congressman dyan po sa Caloocan, sabi niya tinrabaho lang daw siya. Sige, patunayan ninyo na tinrabaho siya, na pinopolitika lang siya, na gusto siyang patanggalin ng sinong mga tao. Vendetta ba? Revenge against her father ng mga anti-Duterte? Sino ang mga yan? Sino ang mga yan? Di sana kung alam niyang tinatrabaho lang siya, di sana nilabas niya na ang katotohanan. Ito pa ulit-ulit ko pong sinasabi mga kababayan. Bakit hindi niya ibigay ang katotohanan? Puro na lang deflection, puro pagtatago sa ibang issue, puro binabato sa ibang issue. Sasabihin niya pagbabanta.
'Di ba? O comprehensive na yan. O bakit hindi mo pakita? O nasaan si Mary Grace Piato? Sino itong mga to? During the congressional hearing dyan sa iyong OBP and DepEd CIF or Intelligence Fund. Bakit hindi mo mapakita yun? Bakit panay ang takbo mo, panay ang deflect mo? Tapos ngayon sasabihin political motivation? Ha? O political motivated na target ka? Well, pera ng taong bayan yan, hindi po 1,000, hindi dadaan lang yan. Daang-daang libo, milyon ang nawala sa kaban ng taong bayan. Ito pa ang sabi ni Erice. Kasi lahat naman mga gobernador pag dumadating nga sa Mindanao, pinaghahati-hatian na yan. Ha? Paghahatian na daw ang mga confidential funds. Oy! Ganun pala yun. Ha? Ito pa ang sabi ni Erice, who is aiming for a comeback in Caloocan 2nd District and is set to challenge incumbent Representative Mitch Kahuyon-Oy, explain that confidential funds are not audited like regular public funds. So hindi daw po ino-audit ang CIF or Intelligence Fund tulad ng regular fund. Mukhang may punto siya mga kababayan. So hindi ino-audit yan tulad ng regular funds. Hindi mo pwedeng i-audit ang confidential funds, sabi niya. Kapag pinilit mo, parang sinasabi mong iba ang patakaran para kay Sara, iba naman sa lahat ng public officials. That's pure politics. Ay mali ka po. Mali ka po, former politician na lang, ha? Edgar Erice, mali ka po. Hindi po siya sinisingle out. Hindi po yung pinipili siya. Yan po, tignan ninyo, tinanong natin, ha? Does COA audit confidential funds? Eto po, yes, liquidation of confidential and intelligence funds are being audited by the Intelligence and Confidential Fund Audit Unit, one of the offices under the Office of the Chairperson of the Commission on Audit. Ngayon, dito po isa pang pagpapatunay na ino-audit ang confidential funds, mga kababayan. Ito po, may circular pa sila, ha? Na-download ko ito, papakita ko lang sa inyo yung title ng circular, mga kababayan, para hindi naman po tayo maligaw. Ayan po, ha? Commission on Audit, Department of Budget and Management, Department of DILG, Governance Commission for GOCCs, Department of National Defense. Nandito po sa circular na ito, 2015-01, January 8, 2015. Heads of Department and Agency, lahat po kasama dito. Nandito po yung panuntunan, paano i-distribute, paano gastusin, at paano i-audit ang confidential fund. Tingnan nyo ang subject. Guidelines on the entitlement, release, use, reporting, and audit of confidential and or intelligence fund. Kaya Mr. Erice, anong sinasabi mo na sinisingle out at iba ang pagkaka-audit kay Sara Putit Duterte? Hindi po. May guidelines po na nilabas ang COA. Walang espesyal kay Sara Duterte. Walang espesyal para siya ay i-single out. Nakita lamang na yung manner of reporting niya, yung manner of paggastos niya ay hindi po naaangkop doon sa circular na nilabas para sa mga GOCCs, sa National Defense, DILG at ibang ahensya ng pamahalaan na merong CIF or IF o CIF, no? Confidential and Intelligence Fund, yun na yun. So hindi po siya sinisingle out. Nung na-audit siya, nakitang may mali-mali, erroneous at mga fictitious. So yung sinasabi mong hindi mo pwedeng i-audit ang confidential funds, ayun, nilabas natin ng circular. Kapag pinilit mo, parang sinasabi mong ibang patakaran para kay Sara Duterte, oy, mali po yan. Ngayon, pwede mong i-call out ang COA, tama ba to? Baka naman hindi mo nabasa yung circular. Diba, lahat naman, lahat ng may CIF, nilagay nila doon, paano i-release, paano gagamitin, at paano i-report at i-audit. Hindi siya, ulitin ko, sa sinisingle out siya. Maling-mali po. Hindi po ako mag-agree dyan sa'yo, ha? Mr. Edgar Erice.
Wag mong pagtakpan si Sara Duterte na sinisingle out siya. May mga mali siya sa reporting niya. Hindi niya pa maipaliwanag saan niya pinunta yung pera. She's giving a erroneous, fictitious report and documents. O tapos ngayon sinisingle out siya. I don't believe so, mga kababayan. So sorry po Mr. Erice, maling-mali ka. Ino-audit po ang CIF base sa circular na nilabas para sa GOCC, sa National Defense, ano pa ba? Ito heads of department agencies and other offices of the national government, government-owned control corporation, including subsidiaries, local government units, budget offices. Yan po, tignan nyo na lang. Walang special dyan. Pag nagkamali ng reporting, ibig sabihin, titirahin ka ng COA. Kailangan mag-report ka ng tama dahil ginagampanan lang ng COA ang kanilang trabaho. Sila ang Commission on Audit. Audit pera ng taong bayan yan. Hindi nyo pwedeng, hindi, powerful ako. Hindi, walang ganun, no? Sorry naman po, Mr. Erice. O now, punta naman tayo dito kay Harry Roque. Sinabihan po siya ng isang mambabatas, si representative ng La Union 1st District, Paulo Ortega. Ang sabi niya, style niya mas bulok. Yung style daw ni Harry Roque, na patuloy na kung ano-anong pinagsasabi, yung mga antics niya sa social media ay isa pong kabulukan. No, kung ano-ano lang ang pinaggagawa niya, panay ang paratang sa Marcos administration ng lahat ng kanyang kinasapitan. Sabi dito, House Deputy Majority Leader Paulo Ortega on Monday criticized former presidential spokesperson Harry Roque for his recent social media activities while in The Hague, labeling them as a mere rotten style of deflection. Rotten, bulok style of deflection. Magaling sila sa ganun Yun talaga yung style nila na mas bulok. So sa tingin ko talaga, forte nila. Lalo siya. Medyo magaling siya sa ganoong pamamaraan. Sabi po ni Ortega. Ayan. Roque, who has been absent from the Philippines, continue to produce blogs and social media content. In a recent video dated April 7, he accused the Marcos administration of using issues with China to distract from the public's anger over the arrest of Duterte. Ortega responded by highlighting Roque's lack of commentary on China. Correct! Ginagamit daw ng Pangulong Marcos o Marcos administration ng China issue para ma-deflect kay Duterte. Kayo nga hindi nyo mapagtanggol yung soberenya at independensya at yung ating pag-aari dyan sa West Philippine Sea. Anong karapatan mo, Roque? Wala kang moral ascendancy. Magko-comment lang sila in defense of the aggressive tactics of China. Pero pagdating po sa sarili nating bansa, sa West Philippine Sea, hindi naman po sila makapagsalita. Tamilmil Mga tamilmil sila, mga kababayan. No, lalong-lalo na yung mga Duterte, si Sara Duterte, tamilmil. Sabi niya, komprehensibo na daw yung sinabi ng kanyang kapatid. Ang sinabi ni Pulong, wala daw silang maikomento kasi hindi naman daw sila ang national defense. Bilang isang Pilipino, anong makokomento mo? Kailangan pa ba lahat tayo maging national defense? Maging miyembro ng national defense? Para sabihin na, makapagkomento ako. Tanga, di ba? Bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa aggression, sa pangaagaw ng China sa West Philippine Sea? Wala, tamilmil. Kaya sinabihan pong bulok, style mo bulok, Harry Roque, para kang ebak na nangangaliwasaw, yung naaamoy na ang bahong-baho. Parang ikaw yung rotten aroma. Okay na sana, kaso ang baho pala. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.